isa sa atin. Amen? Tayo po ba'y nagagalak na tayo muling nagkatipon upang mag-aral ng kanyang mga salita? Pakita mo nga po yung ngiting nagagalak. Siguraduhin niyo pong kayo'y nagagalak, ha? Hindi malakak. Nune, nagagalak po tayo na makarinig ng kanyang mga salita sa umagang ito. So we are talking on the theme of knowing God. At napaka-importante sa buhay ng bawat isa sa atin na makilala natin ang Diyos sa araw-araw ng ating buhay. Hindi lang siya kilala mo dahil sa narinig mo, kundi kilala mo siya dahil naranasan mo. So handa na po ba nating tanggapin ang kanyang mga salita? So sa umagang ito, kikilalanin natin ang Diyos bilang the God who provides. Pwede po ba nating ulitin? The God who provides. Ang Diyos na laging naglalaan. And our scripture is found in Genesis chapter 22, verse 8 and 14. Kayo po ba'y familiar sa picture na yan? Sino po iyan? Mabilis la rin kaya ang multimedia tamano yung verse. Okay, so ang sabi po ng salita ng Diyos sa verse 8 ng chapter 22, sumagot si Abraham, "Anak, ang Diyos ang magbibigay niyon, kaya't nagpatuloy sila sa paglakad." So we know the story. God asked Abraham to offer his only son, Isaac. At habang sila'y papunta sa bundok, ang sabi ng anak, ang sabi ni Isaac, "Ama, narito ang paggatong, narito ang knife na gagamitin, ngunit nasaan ang handog na ihahandog?" At yan nga ang sagot ng kanyang ama, ang sabi ni Abraham, "Anak, ang Diyos ang magbibigay niyon." And verse 14, moving forward, kaya't ang lugar na yon ay tinawag ni Abraham na si Yahweh ang nagkakaloob. At magpahanggang ngayon, sinasabi ng mga tao, sa bundok ni Yahweh ay may nakalaan. True enough, God provided the ram to be sacrificed on behalf of Isaac. Kaya naniwala si Abraham na maglalaan ng Diyos. Kaya siya sumunod kasi naniniwala siya na magpo-provide ang Panginoon. And this is the first mention of the word Jehovah Jireh, the God who provides. Jehovah Jireh, the God who provides. At yung provision na sinasabi dito, it is more than material things. At yan ay makikita natin as we go on to His Word. So ang provision ay isa sa pangunahing pangangailangan ng tao. Araw-araw nangangailangan tayo niyan. At salamat sa Diyos, araw-araw ipinagkakaloob din niya ang lahat ng ating pangangailangan. So ang unang tanong, ano ba ang pinoprovide ng Diyos sa atin? If we will just appreciate the life that God has given to us, if we will just appreciate the natural resources that God has blessed us, yun ang namimiss ng tao ngayon. Noon libre ang hangin, fresh. Pero ngayon binabayaran mo, kapatid, kapag nag-e-aircon ka. Hello? Pero libreng ibinigay ng Diyos. Amen? So, alagaan mo. It is a challenge na alagaan natin kung ano ang ipinagkatiwala ng Diyos sa atin. And we are an agriculture country, lalo na dito sa atin sa baryo. Sabihin mo nga sa katabi mo, tanim-tanim din pag may time. Hello? Hallelujah. Kasi kung bibilhin mo yan ng mamahal, amen? Pero kapag ikaw ang nagtanim, organic pa yan, walang masyadong mga pesticides, libre mo pang nakakain. Biyaya lahat yan ng Diyos. Sabihan mo kayong kasipin mo, ditak mo sipag, Brad. Hello? Hallelujah. Napakasimple lang ng buhay. Yung mga hayop, pati mga hayop, ibinigay ng Diyos. Kung manyese ka mong manok, yan natin akong, sabi ko kang brother, manyese kang manok malingebon. Nakakalibre ka na ng mga bagay na binibili ng iba, pero ikaw, kinukuha mo lang sa iyong bakuran. Lahat ng yan, biyaya ng Diyos.
'Di ba in the creation, lahat ng gusto ng tao pinipitas lang niya. Kinukuha lang niya. Let us go back to the basic of provision na ibinigay ng Diyos sa atin. Let us use the resources that God has given to us. Salamat sa Panginoon, may mga lupa tayong natatamnan. At nakakahiya naman sa mga syudad, kakaunti ang lupa nila pero nakakatanim sila ng maraming gulay. Yung mga napapanood natin, yung tinatawag nilang, imbis na yung gardening, pa kanyan, patas. Ayan. Pero nakaka-produce sila. Sabihin mo nga sa katabi mo, lalo na tayo. Amen. So nilikha ng Diyos ang lahat ng kailangan ng tao. Bago ka pa man niya nilikha. Amen? And what else? God deposited the skills and strength in us. So meron ka ng natural resources, binigyan ka pa niya ng human resource within you. Hindi nyo nakuha yun. May natural resources ka na, meron pang resources within you. Bawat tao na nilikha ng Diyos may alam, may galing, may talino, may dunong. Tignan mo yung katabi mo. Huwag mong iisnaban yan. May dunong yan. At kapag ang dunong ng tao, nagagamit niya upang maghanap buhay. At ang hanap buhay ang nakakaproduce ng kayamanan sa tao. At kapag ikaw ay may kumita dahil sa dunong mo, napoprovide ang lahat ng pangangailangan mo. If you are a skilled farmer, umaani ka. Kung magaling ka sa pagdodrawing, pwede mong gamitin yon bilang business. Kung magaling ka sa marketing ngayon, ang daming yumayaman through online selling. Wawa mo, harapin. Pero kumikita sila. Yung iba magaling naman sa pagtitinda. Tanungin mo nga yung katabi mo, anong galing mo na ibinigay ng Diyos sa'yo? Ano po? Sabi ng Deuteronomy 8:18, subalit alalahanin ninyong si Yahweh na inyong Diyos ang nagbibigay sa inyo ng lakas upang yumaman kayo. Kapatid, kaya ka nakakapagtrabaho kasi binibigyan ka ng lakas ng Diyos. Kanino galing yan? Sa Diyos pa rin. Kaya kung tutuusin, wala naman talaga tayong maipagmamalaki sa Panginoon. Kung gusto kanyang pagpapalain, walang makapipigil sa kanya. Kung ayaw niya, wala ring makakapilit sa kanya. But God bless every hard work that we do. Binigyan ka na niya ng talento, kapag ginamit mo, ano pang sabi niya? God bless the fruit of our labor. Sa kanya na nanggaling, pero kapag ginamit mo yon, pinapalago niya, lalo kang dumudunong, at bine-bless niya yung gawain ng iyong mga kamay. So in whatever area that you are in, blessing yan ng Diyos sa'yo. Lagi ko sinasabi sa inyo, work is not just to earn money. Work showcases what God has deposited in you. Kasi may kaya kang gawin na hindi kayang gawin ng iba. Kasi kung pare-pareho tayong farmers dito, sinong magtitinda ng mga ani natin? May iba't ibang galing ang bawat isa sa atin. Sabi niya, sino daw ang nagbibigay ng lakas upang yumaman tayo? Ang Diyos. Inaalagaan po ba ninyo ang lakas na ibinibigay ng Panginoon? Sabihin mo sa katabi mo, alagaan mo yan, kapatid. Kasi kapag nanghina ka, di ka na makakapagtrabaho. At kapag wala kang trabaho, wala kang pera, natural. At pag wala kang pera, wala kang gagastusin. So, ibinigay pa rin ng Diyos sa inyo ang kalakasang iyan. Amen? Amen. Ginagawa niya ito bilang pagtupad niya sa kanyang pangako sa inyong mga ninuno. Naalala ko si late Dr. Miles Monroe, sabi niya, let us die empty. Marami raw tao ang namamatay na hindi ginagamit yung talentong ibinigay ng Diyos sa kanila. Kung tinawag ka ng Panginoon na maging negosyante, magpaka-businesswoman ka. Kung tinawag ka ng Diyos, kung ang galing mo ay nasa pagtatanim, magpaka-farmer ka. Kung tinawag ng Diyos sa iyo ay maging worker, magpaka-worker ka. Galingan mo kung saan ka tinawag ng Diyos. Kasi ang galing na yan, sabi ng salita ng Panginoon, the skilled will work.
Kanino daw? Sa mga matataas na tao. Ibig sabihin, kapag ginalingan mo dun sa resources na ibinigay ng Diyos sa'yo, ang paglilingkuran mo ay hindi lang basta-basta. It means increase and promotion in your life. Malayo ang mararating mo, kapatid. Hanapin mo lang yung idiniposito ng Diyos sa'yo. Na talino, galing at lakas na bigay ng Panginoon sa atin. Kaya alam po ba ninyo, kung tutuusin, wala namang dapat mahirap. Wala mo. Oo, wala namang tao sanang nagugutom. Kung ginagamit lang natin kung ano ang ibinigay ng Diyos sa atin. Naalala ko yung isang kwento rin ni Dr. Miles. Mayroon daw isang babae na hirap sa buhay. At ang motto ni, isa rin sa itinuturo niya, every problem is an opportunity for business. Yun ang isa sa natandaan kong tinuro niya. And then, ang sabi daw ng babaeng ito, mahirap ang buhay. Sabi niya, maraming gastusin. Ang tinanong ng man of God, hindi niya tinanong kung magkano ba yung dumarating sa buhay niya, kung ano ba yung ginagastos niya. Ang tanong ni Miles sa kanya, saan ka ba magaling? At ang sabi ng babae, wala po akong alam gawin kung hindi lang cookies. O sabi ni Miles, sige, panggawa mo ako minsan. At alam po ba ninyo, nung matikman daw niya yon, napakasarap ng kanyang cookies. Kaya ang tawag niya sa kanya, lady cookies ata. Tapos, alam po ba ninyo, naging business niya yon hanggang sa ito'y lumago. Yung mga bagay na sabi niya, inimu po yung balo ko eh. Sabi mo kay kasiping mo, may pimumumu. Yung alam mo. Bakit? Kasi pwedeng maging opportunity yon na gamitin ng Diyos to provide for your needs. Amen. So God provides all our needs. Amen. Ibinigay niya yung mga natural resources at may ibinigay siyang human resource sa sarili mo na magagamit mo upang kumita. And of course, the ultimate provision na ibinigay ng Panginoon sa atin, hallelujah, is our Lord Jesus Christ. Kapag sinabi nating provision, we often think of material things. Pero mind you, the first mention of the word Jesus, God is our provider, is a provision na hindi ng material na bagay, kundi ng taong dapat na mamatay, dapat na maihandog, ngunit niloob ng Diyos na hindi ang anak na iyon ang maihandog, kundi Aram. And Aram is a typology of our Lord Jesus Christ. And why is that important? Sabi ng Romans chapter 8, verse 32. Kung ang sarili niyang anak ay hindi niya ipinagkait, sa halip ay ibinigay para sa atin, tiyak na ibibigay din niya sa atin ang... Mamasa kayo, Ken. Ang lahat ng bagay. Simplihan na lang natin. Maraming pangangailangan ng tao. Ayan, no? May physiological needs tayo. Pagkain, inumin, tirahan, damit. May pangangailangan tayong emosyonal. Pinadama rin yan ng Diyos kasi siya'y nagkatawang tao upang maunawaan niya tayo. Nauunawaan po ba ninyo ako? May kailangan ka para sa kaligtasan, may pangangailangan ka for love and belongingness. Ang pangangailangan din yun ay tinugon niya. Di ba tinanggap ka niya bilang kasama sa kanyang pamilya? He accepted you in the beloved, ang sabi ng Ephesians. At mayroon pang pangangailangan na makilala mo ang iyong sarili. Ibinigay din ng Diyos yun. Dati tupa kang naliligaw, pero ngayon natagpuan. Dati patay ka sa kasalanan, pero ngayon buhay dahil sa kanyang katwiran. Everything that man needs, God provided. At napakasimple lang. Kung si Jesus na ibigay niya, ita paring abyasin yung biye. Hanggang pa sa 60 yung kilo. Oh, may balita na naman kanina. Yapong peli, babalita na ka kung gas ka no mag-ineng libo. Oh. Kasosyo ya siguro. Oh, kahit naalala ko si Pastora Leti noon, sabi hanggang magkano ya pa yung gas, makapamasyal ya pa mo rin. Ingat yung kanyang kingisip, makwalta naman eh. Oh, magbago kayo, kaya kayo tinuturuan ng salita ng Diyos. Ibig sabihin, kung si Jesus na ibigay, He
higit siya pawari king abyas Jesus para inebi ang Lord ng abyas na kailangan mo. Mas mahalaga wari kitang tangki Jesus para iniaibiyay tang tangking kailangan mo. Ang tumano, tinakang mamulo na akong busal mais. Sali na akong nguling, labul-labulang ko na mo. O teka manalangin, pwede na namang i-provide, Lord. So, nung ati kang nguling, gamitan mo pagkakataon mo. Amen? Pero do not underestimate the blessing that God has given. So, pa siya sinabi dang mitasing kai, o pakargamit ang metong. Dapat makanta. Ay, no binulad. Hallelujah. So, yung pananampalataya natin, gamitin mo, kapatid. O kaya naman, nung alakang pangarga, pwede mo sabihan kitang tangki mo, ka pa magigisa hanggang may babayang gas. So ano man yung paraan na ipinaisip ng Panginoon, lagi niyong iisipin na may provision ng Diyos sa bawat isa. O, kapag may pangangailangan ka, sabihin mo, kung si Jesus nga naibigay, ito pa bang pambili ng notebook ang hindi maibibigay ng Diyos? Kaya punta gayo, bala mo itang ko manwala kesa sabihan ko. Pero kaya nga kayo naririto para matuto mula sa salita ng Diyos at mabago yung pananaw natin sa buhay. Hallelujah. Simplihan mo ang buhay, kapatid. When you think of lack, when you think of needs, isipin mo rin, si Jesus nga naibigay. Ito pa kayang kakaunting bagay na ito. Take note of this. Tiyak. Sabihin mo sa katabi mo, tiyak. Pache tiyak, 100% sure. Walang halong pagdududa. Hindi niya sinabing tiyak na, na sinabing pache matas siyang gasala, pache matas siyang abiyasala, pache aldoning pasukan ala. Walang sinabing ganyan. Ang sabi lang niya, kung naibigay niya yung sarili niyang anak, tiyak din na maibibigay niya sa atin ang lahat ng bagay. Sabihin mo sa katabi mo, lahat ng bagay. Yung masakit kanini nga, tandanan da namin presyo ng tangki. Hallelujah. Okay. So, God provides all our needs. The second question is, when does God provide? Kailan nagpo-provide ang Panginoon? Kailan? Bala mo, chuta mo eskwela, po tamango tinging mestra, labubula deng estudyante. Kailan nagpo-provide ang Diyos? Nana? Araw-araw? Kenny? Bala pong kapilan. Anytime? O rening Kenny? Oras-oras, medali ko, Ken. Ikayo araw-araw lang mo ila, oras-oras. Praise God. Kanamo lang may kibat senas katapusan. Hallelujah. When does God provide for us? Psalm 68 verse 19. God gives daily provision. Sabi niya, purihin ng Panginoon ang Diyos na ating tagapagligtas na tumutulong sa ating mga suliranin sa bawat araw. Sa ibang translation sa wikang Ingles, ang sabi niya, Blessed be the God who daily loads us with benefits. So purihin ang Diyos na laging nagbibigay sa atin ng ating mga pangangailangan sa araw-araw. We must be thankful to God. Napakarami po nating kailangan sa araw-araw. Kailangan mo ng 3 meal every day. Merienda, syempre, nakamanmisadsad. Nung lumong meal. Kailangan natin ng pambaon sa ating mga anak. Kailangan natin ng pambayad ng kuryente, pambayad ng kung ano-ano, lahat ng bills. Amen? Pero, pinoprovide ng Panginoon. Kahit mahal ang bigas, pero kumakain pa rin naman kayo ng 3 beses isang araw. Atin bang mamang ang Kenny, sabihan na dati yung mitutun na 2 gatang, metong nang gatang yan, hindi, malingabias. Wala naman po siguro.
Yung problema tapang Pilipino, nung kapilay niya, mal ka rin kamaganang mangan. Pero purihin ng Diyos, po totoo. Na, di ba, potang malyeng kamatis ka rin kabisang maniltila ng pomburo. Ay, nano ita, ebon buro. Chawan 40 yang yan. Updated ko na. So, pero kung iisipin po natin ang lahat ng ito, God is providing for us every day. And how many days do we have in a year? 365 days. Kapatid, ilang taon ka na ngayon? Iba-iba. Kaya mo pong pengan mo, dakal nebinyay, Lord. Kaya sabihan mo king kasiping mo, ala katang kay magreklamo. Wala talaga. Wala. Amen? At ito yung maganda, bakit daily provision ang ibinibigay ng Diyos? Because God does not want us to worry about tomorrow. Because we cannot enjoy today if we keep worrying for the needs of tomorrow. Kaya marunong ang Diyos. Ang sabi niya, enough na yung worry mo for today. Kaya na nung bukas yung problema niya bukas. Because God wants us to enjoy this life. Yung problema ta naman, niya kapaman menikab kim panugtuan, isipan mo na yung pambengi. O kaya itang para bukas. So, God gives daily provision. At ipinakita niya yan sa buhay ng mga Israelita. We will learn a lesson from this. Di ba alam naman natin, they are how many years in the wilderness? 40 years. 40 years. Ano ang ipinrovide ng Panginoon sa kanila? Ayan. God gives manna in the morning and quail in the evening. At ang bilin ng Diyos sa kanila, kukuha sila ng, anong kukunin nila every day? Yung kailangan lang nila for that day. Pero ating wais, siguro bisang lulwalaldoldo. Sabi niya, dagdagan ko na para bukas. O, nanong malalyari ka rito? May bang naslamo. Di ba nang kay makanyan tamo? Kaya kakatipid mo. May bang nasyang ulam keng ref, may manapangan. At ang lahat ay mukhang guilty. Hindi dahil sa maramot ang Diyos. Napakasimple lang naman. God wants them to have a fresh food every morning. Kaysa kitang pipali-pali ni. Hello? At gusto nga ng Diyos that we should not worry about tomorrow because God can take care of it. At di ba tuwing on the 6th day, dahil Sabbath day yung pangpito, ang sabi niya, pwede kayo marami yung ibinibigay ng Diyos, pwede kayong kumuha. Para hanggang sa araw ng bukas. Para naman bukas, may isipan tangkanan mo. Para bang ganito, kalupa mo ngeni, napun po, dakal nebin niya Lord, bantang ngeni, atsuka charts, press ko kay isip. Alway tang atsuka charts, pero isipam nangulam ko po to. O ay apat daki ayay tangkalang me, kamal pala yung gas. At least focus ka sa kung ano ang gagawin mo during the Sabbath day. At hindi lang po iyon. Sustentado rin sila ng tubig ng Panginoon. They have pillars of clouds in the morning kasi napakainit ng disyerto. And at night, they have pillars of fire to keep them safe. Kasi dahil disyerto, maraming panganib kapag madilim, kapag hindi mo nakikita. Everything that we need. Hindi lang pagkain, kapatid. Ibinibigay ng Diyos ang pagkain mo, inumin at proteksyon na kailangan mo sa araw-araw ng iyong buhay. So do not worry about tomorrow so that you cannot spoil the day that God has given to you. Kaya lagi mong iisipin, this is the day that the Lord has made and we will rejoice and be glad in it. Bakit po? Another thing, God gives timely provision. Amen. Kapag sinabi nating timely, God is never late. Ayan. God is always on time. So, laging napapanahon ang provision ng Diyos para sa bawat isa
sa atin. Katulad ni Prophet Elijah, nagkaroon ng taggutom sa kanilang lugar. But during that period of famine, ipinagkaloob po ba ang Diyos? May late na po ba Lord kaya katamo? Nang kay pinatiya pang pa-surprise si Lord, advance siya. Amen? Amen. Alalata nga surprise din eh. Sinusurprise tayo ng Panginoon. At kung minsan kahit hindi natin hinihingi, pinagkakaloob ng Diyos. Kahit hindi mo siya needs, even the desires of your heart, ipinagkakaloob ng Panginoon sa atin. At ang sabi ng kanyang salita, Ecclesiastes, there is a time for everything and a season. May kapanahunan ng lahat ng bagay, and God makes all things beautiful in His time. Kaya kung pagkain at inumin, ibinibigay ng Diyos yan. At kahit ano pa yung pangangailangan mo, amen, ibinibigay pa rin ng Panginoon sa tamang panahon niya. Inuulit ko, kahit kailan, hindi nahuli ang Diyos sa atin pong buhay. Kaya pumitaw li Lord, kaya katamo. Sabihin mo nga sa katabi mo, napapanahon. Hallelujah. And of course, ang sabi nung isa kanina, anytime, at isa pa, kailan ba nagpo-provide ang Panginoon? God always provides. Sabihin nga natin, always. Sa lahat ng panahon, nagpo-provide ang Panginoon. Bakit po natin nasabi yon? Di po ba ninyo napapansin ang buhay? Kung minsan marami yung dumarating, nagkakasya. Kung minsan naman konti, pero nagkakasya pa rin. Kung negosyante ka, hindi sa lahat ng araw maraming benta. Pero sa panahong konti ang benta, kumakain ka pa rin. Ibig sabihin, sa marami, sa kakaunti, nagkakasya. Pinoprovide ng Panginoon anuman ang ating pangangailangan. Kapag ganyang panahon, kanyang mag-business kami gatsyawin, August, sabianda mamakling, ting-ting, nang katumal. Pero kahit sa panahong matumal, ati ka pamuring benta kahit makanano. And from there, nakakaipon ka. At may panahon ng bawat bagay sa buhay natin. Nung negosyante ka, magtinda kang halo-halo, salamat kang Lord, dumarating yung season of summer. Patsya naman kauran, detang magtindang lomi ang pong, mami, ilang masaya. Ano man ang meron tayo, laging may panahong ibinibigay ang Diyos sa bawat isa sa atin. Amen. He always provides. Kaya ang sabi ng Mangangaral chapter 7 verse 14, magalak ka kung mainam ang takbo ng lahat ng bagay. Sa panahon ng kahirapan, ay isipin mong parehong ipinadadala ng Diyos ang kaligayahan at kahirapan, sino ang nakakaalam kung ano ang mangyayari bukas. Kahit sa panahong nangangailangan tayo, dumadaan lang tayo doon. Bakit? Ipinapakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan. Ipinapakita niya na hindi tayo pwedeng magmalaki sa Kanya. Hindi natin pwedeng sabihin, maganda ang takbo ng business ko ngayon kasi hindi mo naman alam sa araw ng bukas. On the other way, ganun din. Hindi mo pwedeng sabihin, mahina ang business ko ngayon, malay mo bukas magbo-boom na. Amen? So, kung dumating man yung kasaganaan, dumating man yung pangangailangan, isipin mong ang Diyos ay laging nariyan para tugunin kung ano man ang iyong kailangan. Kaya ang na ang maghikahos. Naranasan ko na rin ang managana. Natutuhan ko na ang sikreto kung paano masiyahan sa anumang kalagayan sa buhay. Ang mabusog o ang magutom, ang managana o ang maghirap. Ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. So, laging manatili sa atin yung gratefulness sa Panginoon. Kasi, kaunti o marami, magkasya naman. Subukan nyo. Siguro naranasan na natin yon. Magkasya. Pinararami ng Diyos yung kulang.
At dun sa sobra, hinahayaan naman niya tayong mag-enjoy sa buhay. Mabuti po ang Panginoon. Katulad ng sabi ni Pablo, pag may time na masagana, may time na talagang nengkay mangailangan, pero sabi niya, natutunan na niya ang maging kontento. Kaya kung minsan hindi tayo masaya kasi lagi nating inaalala yung dati, nung dati ka mong makayabro, dagaga na ka mo $10. Ala no, peso na lang eh. So, kaya namang i-provide ng Panginoon. Nung dati kang magobro, matas ka posisyon, ngayon ni Alana, retired na ka, salamat sa Diyos, panahon mo nang mag-relax. Aluwa itang mig-retired ka, isipan mo nung ali, bulan-bulan at ikong makanini. Pero retired na ka. So, datang dito, mag-enjoy ka karetang pension na binye ng Lord Keko. Mag-enjoy ka ketang time, no? Maaalagaan mo yung mga apo mo, makakasama mo yung pamilya mo. Ibang season naman ang ibinibigay ng Diyos sa atin. Naunawaan po ba natin? Amen. Huwag na natin laging titignan yung mga glory days. Yan. Sana noon ganito. Wala na nga. Matuto kang tanggapin kung ano ang ipinagkaloob ng Diyos ngayon. Amen. Sabihin mo nga sa katabi mo, maging masaya ka sa bawat araw. Yan. Na ipinagkakaloob ng Diyos sa bawat isa sa atin. Hallelujah. So ano po? When does God provides? God provides all the time. Amen. God provides, gives timely provision, daily provision, and God always provide. So the next question is, how does God provide? Yung kanina, ano ang kanyang pinoprovide? Yung pangalawa, kailan siya nagpo-provide? Ngayon naman, paano mag-provide ang Panginoon? Paano mag-provide ang Panginoon? May nahimik lang. Hallelujah. 2 Corinthians chapter 9, verse 8. Hallelujah. God provides abundantly. Sabi ng 2 Corinthians 9:8, magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay at higit pa sa inyong pangangailangan upang may magamit kayo sa pagkakawang gawa. Alam po ba ninyo, yung salitang El Shaddai na binabanggit natin na pangalan ng Diyos, that means He is Almighty God, He is the all-sufficient God, He is the God who is more than enough. Ang Diyos ay higit pa sa sapat sa buhay natin. Hindi lang siya sapat, hindi lang siya sakto. Higit pa siya doon. Salamat sa Diyos sapagkat dati ikaw ang tinutulungan pero ngayon kahit papaano'y nakakatulong. Sino po yung naniniwala na ganun na ang buhay niya ngayon? Amen. Salamat sa Diyos. Dati makisakya ka pero ngayon tinakang sariling sakit. Dati maglakad tamo mo keng church, papunta ngeni, magalatapang pwesto para karang sa kenyo. Dati bike lamo, ngeni, dakal na meki, 4 wheels. Lahat ng yan ay patunay na ang Diyos ay higit sa sapat sa buhay natin. Kasi hindi na lang needs ang ibinibigay niya. Even yung mga bagay na makakatulong sa atin na maging convenient ang buhay natin, ginagawa ng Diyos. Hello? Dati manabat ka kita, pero ngayon halos deservice na lang at tinong kanya-kanyang motor kaya bawat pamilya. Mako kapot ang bisa kang mako, mo kailangang pumila. Ibig sabihin, higit pa sa sapat ang Diyos. Kasi nung sapat yay, Lord, sakto kang milalabas. Pero dininana ka pang rides. Dininana ka pang gadget. Dininana ka pang pagkakataon na makapasyal ketang buri mo. He is more than enough. At alam po ba ninyo, ibinibigay niya yon not just to raise the standard of our living. Na-raise na yung standard of living natin eh. Dati mamangang karempinggan mo, lilwala design.
Di ba? O nga ni terno-terno na lo. Pati baso, pati silyo. Nung dakal ka, kaya ka pwedeng balbalin. Hindi kami panelang plastic. Uli panelang mababalbal. Pero ibig ko sabihin, iniba na ng Diyos yung standard ng buhay natin. At gusto din ng Panginoon that as He raised the standard of our living, anong sabi niya dyan? Upang may magamit din tayo sa pagkakawang gawa. Let us also raise the standard of our giving. Amen. Alam po ba ninyo may achievement ako sa buhay? Ay ba? Na first time kong i-share ito. So yung sabi ko noon, di po ba every year ibinibigay yung ating mga tithes and offering na bilang blessing o pagkilala na natanggap ng church ang inyo pong mga kaloob. So lagi tamong ating highest kay kanta, siyempre itang peka marakala, AIBS. So sabi ko po, tang minsan, buri kuya ako naman ning maragula, peka mata sa ikwa. So ali mo po itang valedictorian, salutatorian, dapat mangarap ka mo rin. Amen? So baloy po binya na pong Lord dito. Misa na banwa. Ay nga chuking kay brother. Now ka rin Miras. Circo Island ata. So, purihan niya po yung Lord. Amen. Sabi ko, uli nga kakit ko po deng record ne, purihan niya po yung Lord, masaya ako. Na po buring sabihan niya ako yung piyaka marakaldiling tinggap pa kayamanan during that time. Pero burin na mo po sabihan, makanita na in-improve Lord. Itang pagpapalang pigkalob na kako. Kaya sabi ko kang Lord, sana maulit muli. Ayan. So, yung pong mga bagay na ipinagkaloob ng Diyos, kuminsan po kasi burita mo ma-raise itang bisa akong muntakeni, pangarapan ta naman minsan. Amen. Nakitang area na ning pagbibigay, kitang area na po ning pagiging blessing, at least hanggang kaming valedictorian, karas kitang makanitang bage, we don't need to be appreciated by man. Pero ita mo pong, yako every year, pot ang bibia dalareta, sabi ang, no ka rin no, kaya ngeni din. Maisip mo, dumating ang lahat ng bagay na yon sa buhay mo dahil sa biyaya ng Panginoon. Amen? Pinararanas ng Diyos yung mga bagay na hindi pa natin nararanasan. Sabihin mo nga sa katabi mo, higit pa sa sapat ang Panginoon. And then God gives multiplied provision. Yung kakaunting meron ka, dinadagdagan ng Panginoon. Mirarasya. Mikakabutya. Yun ang sinasabi ko kanina sa inyo. Sabi ng Luke 6:38, magbigay kayo at kayo bibigyan ng Diyos, hustong takal, siksik, liglig at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo, sapagkat ang panukat na ginagamit ninyo sa iba ay siya ring gagamiting panukat sa inyo. Alam po ba ninyo ang pagbibigay natin is a multiplier? So para po bang ganito, nung minsan narinig ko si Pastor Ed Lapis, in-illustrate niya, na parang bibigyan ka ng Diyos ng 10, pero nagbigay ka ng 5. So nagiging parang multiplier siya, 10 times 5, that is 50. Pero bibigyan ka ng Diyos ng 10, wala kang ibibigay, 0. So 10 times 0, 0. O, bibigyan ka ng Diyos ng 10, pero nagbigay ka ng 2, ilan ang balik? 20. So, yung blessing ng Diyos lagi namang nariyan. Pero ita mo po yung mag-set ketang sukatan. Ketang multiplier. Kaya nga, totoo naman, di ba? Magbigay kay kaway bibigyan, hustong takal. Siksik, liglig, at umaapaw. Kasi yung sukatang ginagamit natin, yun din ang sukatang ibibigay ng Diyos. Kaya sabi niya sa Corinthians, if you give generously, you will reap generously. Kung nagbigay ka ng marami, maraming babalik. Kung magbigay ka ng kakaunti, kakaunti din. Amen? At kung titignan po ninyo yung widow na nagbigay ng lahat ng nasa kanya, hindi sinabi ni Jesus na kaya ka nalamuren, nak makalunos ka, ilan na palang pera mo. Hello? Alam po ba ninyo yung kwentong yon? Di ba yung iba nagbigay, kaya kakalaksing dia kasi gold coin kanita. Pero yung balo, kaunti lang, yun lahat. So she did not give a part, but she gave everything to Jesus. Hindi naman sinabi ni Jesus na, mo no, bibiyaren, nak makalunos na ka man. Makonsensya na ako man, nung kuha ng kula pa. Hinayaan lang niya.
Binantayan niya. Bakit? Kasi yun yung opportunity sa babaeng yon na magkaroon ng pagbabago sa kanyang buhay. Amen. Amen. So if we want to enjoy that abundant provision that comes from the Lord, sabi niya, given it will be given back to us. Lagi kong sinasabi, magbigay ka at hindi, mauubos din yan. Ang kaibahan lang, kapag nagbigay ka, may hinihintay ka. Kapag ikaw ang umubos, wala ka nang hihintayin. Amen. And God gives miraculously. Kapag minsan nagpo-provide ang Panginoon na beyond comprehension ng tao, ito'y mga bagay na hindi natin kayang isipin. Sabi sa Luke chapter 5, verse 5 to 6, sumagot si Simon, Guro, magdamag po kaming nagpagod, ngunit wala kaming nahuli. Ngunit dahil sa sinabi ninyo, ihuhulog ko ang mga lambat. Ganoon nga ang ginawa nila at nakahuli sila ng maraming isda, kaya't halos mapunit ang kanilang mga lambat. So kung minsan may pangangailangan tayo na kahit pagsamasamahin natin yung resources natin, hindi kaya. But in the act of faith, miracle can happen in our lives. Kung iniisip ninyong mga magulang na kahit pagsamasamahin mo yung sweldo mo, sweldo ng asawa mo, ang lahat ng kinikita nyo, hindi nyo pa rin kayang makapagtapos ng pag-aaral ang inyong mga anak, God can do miracles in your lives. O kaya naman kung iniisip mo na wala ka nang pwedeng gawin para maisalba ang business mo o ang hanap buhay mo, God can give you a second chance. God can provide for you. So kung iniisip mo na napakahirap maghanap ng trabaho, may makita ka man, sakto mo, mamukeng eda, sabi nga lakang obra. Lord, ala na ako nga sa sobra man. Amen? Pot ang dating yung sweldo, imbis na masaya ka, malungko ka. Kasi mubalo mo nung makanano mong pagkasya, act with your faith. And God can do a miracle. He can open door of opportunities for a financial breakthrough in your life. Asahan mo ang Diyos, kapatid. Asahan mo siya. Huwag mong hayaang manatili ka dyan, lalo't na't alam mong hindi yan ang kalooban ng Panginoon para sa'yo. Humakbang ka sa pananampalataya and believe that He is your Jehovah Jireh, the God who is more than enough in your life. He is your Jehovah Jireh, your great provider. He is your Jehovah Jireh, the God who always provides for all your needs. Amen. Amen. So I believe na may gagawin ng Diyos sa atin pong mga buhay. Unahin lang natin ang kanyang mga salita at tandaan po ninyo, maging totoo sa buhay po ninyo. Ano po yung sinabi ko na tatlo? God provides. Tandaan nyo po rin ang atlong A, Reni. God provides all the time, abundantly, alialwahin ka na akong kaisa, guli. Ay, praise God. So, God provides what? All our needs. When? All the time. And how? Abundantly. And because God provides for us, huwag nating kalimutan na laging kilalanin siya as the source of everything. And then be a channel of blessing and always count your blessing na ibinibigay ng Panginoon sa atin. Amen? So, tandaan nyo rin yung AAA. And as a response that God provides, tandaan nyo rin ang ABC. Nanyo po itang ABC. Acknowledge Him lagi. Hindi yan katas ng trabaho, katas ng biyaya ng Diyos yan. Amen? Remember to bless others because that is your multipliers for abundant supply. And remember to count your blessing. Ibig sabihin, be thankful. Kante marami, magpasalamat ka sa Panginoon. Dahil kahit kailan, hindi nagkulang ang Diyos sa bawat isa sa atin. Amen. Let us give God a mighty hands of praise. Hallelujah. Shall we all stand?